Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sumasa inyo ang ating palatuntunang tipon-tipan sa PIA, ang ugnayan ng pamalaan at ng mamamayan. Ito po ang programang magbibigay ng kaalaman sa inyo sa mga ginagawa ng atin pong gobyerno at syempre ng ibang sektor ng atin pong lipunan para po sa kapakanan ng bawat isa. Sa ngalan ng ating Regional Director, Director Purita sa Montelica, ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. Sumasa inyo ang ating palatuntunan. And of course, kasama rin natin ang ating mga media practitioners ngayong araw na ito. At isang mahalagang usapin po ang ating ihahandog sa inyong lahat. Kasama natin ang mga opisyal mula po sa 502nd Brigade. Narito po si Colonel Reynaldo Labanen, ang Brigade Commander ng atin pong 502nd. Sir, magandang umaga po at maraming salamat sa pagpapaunlak po ninyo sa aming pong imbitasyon. Unang-una po ay binabati natin ang lahat ng ating mga kababayan ng malugod na sumusubaybay sa ating programa at istasyon. Yes, thank you very much. Of course, kasama rin natin si Captain Jesse D. Adun, ang Civil Military Operations Officer ng atin pong 502nd. Sir, magandang umaga po at maraming salamat din po sa inyo pong pagsama po sa atin dito sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito mga kaibigan ay pag-uusapan po natin yung pong tinatawag nating internal security ng atin pong lugar, partikular na yung sinasakop po ng 502nd. Maya-maya ay makakasama natin ang ating mga media practitioners. Of course, sa ating technical side, kasama natin sila kasamang Alvin, Modesto, si kasamang Tony, sa atin pong kabilang side, sina kasamang Tami, at si kasamang Marshall Bakiran sa Clear Views. Of course, sa atin pong RBC ay sina kasamang Chubby at Sir Vilon Nicolas. Of course, mamaya makakasama din natin ang iba pang mga media practitioners at habang tayo nagpapatuloy sa ating palatuntunan ay ipapakilala natin maya-maya ang ating mga media friends habang sila po ay nagtatanong. Unang-una sir, ano po ba yung sinasakop? Kasi marami po tayong mga grupo ng kasundaluhan dito. Alam po natin yan. Dito sa ating Cagayan, nandyan po ang 17th IB. Meron din po tayong tinatawag na 5th ID. Tapos kayo po sa 502nd Brigade. Paano po ito at anong po ang sinasakop po ninyo? Okay, unang-una po gusto kong ipaalam sa inyo na ang sinasakop po ng 5th Infantry Division po ay ang Cordillera Administrative Region po, yung 6 na probinsya noon. Tapos kasama rin po dito yung sa yung Region 2 po, kung saan nandun po yung probinsya lang po ng Cagayan at saka Isabela. So siya po ay ito po ay sa pamumuno po ni Major General Benito Antonio Templo de Leon po ng Armed Forces of the Philippines. Okay. Ang 502nd Brigade naman po, ang aking sinasakupan o yung area po namin, sa aking pamumuno po, kasama po dito yung probinsya po ng Isabela, yung Cagayan at yung Apayao po. Cagayan, Isabela, and Apayao. Opo. Of course, ang 17th IB ay dito lang sa Cagayan siya. Opo, ang 17th Infantry Battalion naman po, kumbaga siya ay under sa akin. Ang sakop naman niya po ay ang probinsya po ng Cagayan at saka probinsya ng Apayao po. Okay. So, ano po ngayon ang sitwasyon ng atin pong lugar, partikular ang Isabela, ang atin pong lalawigang Cagayan, and of course ang ating Apayao dahil tayo rin po ay naririnig sa mga lugar na yan. Ano po ngayon ang atin pong sitwasyon? Sa kasulukuyan po, sa sinasakupan ko po ay ng area of responsibility ko ay napapanatili natin ang katahimikan. Sa tulong na rin po ito ng lahat po ng kasapi sa gobyerno, mula sa probinsya hanggang sa municipality po, together with other local agencies po. Okay, so sa ngayon, nasisiguro natin, sir, na medyo matahimik tayo ngayon. At alam po natin na ito po ay pinagsusumikapan ng atin pong kasundaluhan. Sa atin pong mga media practitioners on internal peace and security, meron kayong gustong itanong? Ang laging nangunguna sa katanungan, Mother Digna of RPN. Yes, thank you. Very good morning po. Sa nabanggit po ninyong, sabi po ninyo, tahimik at ligtas. Paano po ang estratehiya na ginagawa po ng inyong pamunuan para mapanatili po ang katahimikan ng ating pong rehiyon? Actually po, three-prong po ito. Yung sinasabi natin, focused military operations. Then yung intensified stakeholders engagement. Saka yung sa huli po dito, yung pinakahuli po ay yung bayanihan team activities po namin. Kung makikita po nyo, may mga kasundaluhan po tayo dyan sa
lalo na sa mga far-flung areas, mga barangays po, kung saan ginagawa po nila itong bayanihan team activities na sinasabi natin. Kumbaga, ang kasundulan po na ito ay parang, kumbaga sila, facilitator para yung supposedly na mga other services na kakailanganin ng, lalong-lalo na po ng taong bayan, ay nakakarating sa kanila. Halimbawa na lang po dito, alam naman po natin, lalo na sa kanayunan, kulang po tayo nung healthcare services. Kaya yan po yung sinasamantala, like yung poverty po, yung sinasamantala ng mga mababait nating kaibigan, no? So sabi nila, nandun sa kanayunan ang itong poverty nito. But so we're trying to help, actually assist the government para makarating itong supposedly services sa ating taong bayan. Yes, oo, dahil kinakailangan talagang intervention natin sa mga ganito, lalo na yung mga nasa liblib na lugar, na ang pakiramdam ng mga tao doon ay mahirap abutin ng ating pong serbisyo sa follow-up ko lang, pamahalaan. Ver, Yes, no? Samang Digna. Meron ba silang ginagawang pagroronda 24/7? Opo, kasama po rin dito yung ating mga kapulisan. Actually, laging joint po yan, no? So, nandyan rin po yung ating kapulisan para mapanatili natin katahimikan sa mga kanayunan po. Okay. Si kasama nga, Benji. Sir, hindi ko alam kung pwede kong tanungin ito, pero noong early 80s, patapos na ng 80s din, naging international, nakakuha ng international attention ang Marag. That's in Luna because of what's happening there. To the extent na nag-pour din ang international community ng mga assistance doon sa mga tao doon. Kung sakop pa rin po ninyo hanggang sa ngayon ang Marag, mga tinagurian na no man's land for so many years before, how's Marag now? Right now po, medyo, yun nga, napanatili na natin yung katahimikan po sa Marag Valley area po. Opo. Yes, tama yung binabanggit ni kasamang Benji, dahil there was a time na talagang buhos ang tulong doon. Nagkaroon ng opening ng road network at sari-saring proyekto. Maaari po ba nating banggitin yung ilang mga naipatayong mga proyekto doon, sir? Ang alam ko po dyan, meron na po tayong mga roads and bridges and hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin po itong mga projects. Especially yung road nets connecting other, itong especially Apayao to other provinces po. Okay. Sir, natanong ko yun kasi basically under Philippine scenario, kung layer ito ng dating mga kaibigang rebelde, they will leave the area after so many years. But there is a possibility nga na babalik sila, they will regain their strength sa area nito. Kaya ka natanong ito kasi dun sa ginagawa nyo sa ngayon, ano yung mga move natin doon na para medyo hindi natin, they cannot return to the area anymore considering the topography. Doon po yung Blue Heaven kasi. Actually po, kung makikita nyo ngayon, yung nga sinasabi natin, lalong-lalo na po yung mga flagship projects po natin, no? So, nandun po yung inyong kasundaluhan, kasama na po yung kapulisan, to secure these areas na ito. So that yung possibility na babalik po itong mga kaibigan po natin, siguro hindi na mangyari yon. No? Okay. Sa iba, on the internal peace and security, okay, dako tayo sa ibang usapin natin, meron po tayong tinatawag na Comprehensive Local Integration Program, sir, ito yung isa sa inyo pong ginagawa po ngayon. Kumusta na po? Meron po ba tayong tawag dito, statistics kung ilan na po ang ating tinutulungan at maaari pang tulungan sa programang ito, Colonel? Opo. Sa Comprehensive Local Integration Program po, actually, ito po yung process where former rebels voluntarily disarm and undergoes yung mainstreaming in civilian and productive life. So, sa kasalukuyan po, meron na po tayo nabigyan na isang former rebel ng financial assistance sa Isabela Province. Then, meron pa po tayong kasalukuyang pinoproseso na 6.
Dito naman po sa probinsya ng Cagayan ay may 10 na former rebels na pinoproseso po natin lahat yung papeles po nila. Okay. So, medyo marami-rami na rin po ang ating tinutulungan. Sir, mabanggit lamang po natin, ano po yung mga klase na po ng tulong na atin pong maaaring maibigay po sa kanila? Or unahin natin itong isang former rebel mula sa Isabela po, ano po yung natanggap niya? At doon sa iba pa na for process, ay ano po yung nakatakda na inyo pong maibigay sa kanila? Unang-una po, yung isang former rebel natin sa Cagayan, Isabela po. Ang unang naibigay po natin dyan ay sa halaga po ng 15,000 o 5,000, 15,000 po. Kung saan yun ay agad na parang pagsisimulan nito sa kanyang bagong buhay. No? Habang ang LGU naman, lalong-lalo sa Isabela po, ay siyang nangangalaga sa mga pangangailangan nito. Pagkatapos kung maproseso po yung papeles niya po, ay agaran din po siya mabibigyan ng halagang 50,000 piso or 50,000 pesos po. Iba pa rin po yung sa halaga ng armas na kanyang isusurrender po. Depende po kung anong klaseng armas po ito. Yung kanyang ma-surrender. Itong 50,000, sir, para saan po ito? Okay, itong 50,000 is basically para sa livelihood program, livelihood assistance, kung saan pwede niya gamitin ito kung ano yung gugustuhin niya para makapanimula siya para sa panibagong buhay niya. Parang ganon. Okay. So, at least marami rin siya na maaring makuha para kung sakaling ang isang dati na rebelde ay nagbalik loob sa ating pamalaan. May follow-up si kasamang Gine? Gusto ko lang itanong kasamang Oliver, sir, kung binibigyan din po ba natin sila ng parang moral recovery program or nag-undergo po ba siya ng mga parang rehabilitation activities, sir, para po matanggal na sa isip niya yung kanyang pinanggalingan? Opo, kasama po yun. So habang fina-facilitate po natin yung papeles niya po, nag-undergo na po siya ng parang moral recovery. Actually po, ang namumuno po dito actually is yung DSWD po. So, pag naka-enroll na po siya, so initial 15,000, then he or she will be under the care ng DSWD. Then habang pinuproseso ng DILG yung livelihood assistance niya, nandun po siya sa care. May tinatawag tayo dyan na halfway house, no? Kung saan nandun po siya muna, temporarily sheltered po. Sige, kasamang Digna. Then mamaya si kasamang Marvin. Follow-up ko lang, Ver. Yung 15,000 and 15,000 and 50,000 pesos na pang livelihood, is this gratis, sir? Hindi po. Actually, galing po ito sa Office ng Presidential Advisor on Peace Process po, yung sa OPAP po. So, paano po yung proseso nito, sir? Yun po, ang proseso, once na ka-enroll po siya, nandyan rin po tutulong yung DILG, kung saan nandun po yung cheque niya, initially yung 15,000, then eventually, yung DSWD rin po, yung nga, habang sabi natin, naghihintay siya ng yung proseso, nandyan yung moral recovery program na sinasabi natin. Then, after that, ibibigay sa kanya po yung 50,000 pesos. Aside from yung halaga rin po nung barel, kung may armas po siyang isinurrender po. Si Captain Adun, meron kang gustong idadagdag on the tawag dito, itong tinutulong natin sa mga dating rebelde, sir? In addition dun sa sinabi ni Colonel Labanen, si Brigade Commander ng 502, may inorganize kasi yung 502nd Infantry Brigade na cooperative, yung Bayanihan ng Bayan Multipurpose Cooperative. Anyway, i-discuss din ito ni Colonel Labanen mamaya. Pero bibigyan ko lang kayo ng mga objective niya. As one of his objective, yung may MOA kami with the DENR sa mga idle land na kami ang magme-maintain as part of the objective ng NGP program namin, is bibigyan namin yung mga former rebel ng a certain part doon sa lupa para doon na rin sila mag-start ng mga livelihood program nila. Anyway,
yung regarding dito sa MOA namin, dito sa Formal Rebel, is ito naman yung initiative ng 502nd Brigade under dito kay Colonel Labanen po. Okay. Yes, kasamang Dignam. Nabanggit kanina ni Colonel na meron silang pinaglalagyan sa mga rebel returnees. May house na may bahay ka po ninyo, sir? Hanggang kailan sila magi-stay doon? Yun nga po, itong halfway house na tawag natin, halfway house ang tawag po. Temporary nila habang pinoproseso po Temporary yung shelter, shelter. Habang pinoproseso po nila yung papeles and part na rin dito yung moral recovery program na sinasabi po natin, no? Together with their families. So once na okay na po sila, pwede na natin silang kung ano yung napili po nila, like itong isang una nating former rebel, ang gusto niya ay pagsasaka. So ang hinihiling niya doon ay isang kalabaw na gagamitin sa pagsasaka. Then kung pwede pa rin daw madagdagan ng baka para may alagaan daw siya. So ang probinsya po ng Isabela, no? Actually nung na-enroll natin siya, na-enroll na rin po siya sa lahat ng projects po ng Isabela government po, no? Yung provincial government. Yung mga bro projects, actually 8 po itong bro projects, kaya maswerte po yung mga former rebels natin, no? So enrolled na po sila sa PhilHealth, yung mga PIWI projects and everything. Ito yung sa pamumuno po ito ni Governor Bojidi po. Opo. Okay, si kasamang Marvin, meron siyang gustong tanong. Then mamaya si kasamang Munding. Good morning po, sir. Gusto ko lang po malaman no kung ngayong taon ilan na po yung mga sumuko po na miyembro no ng Rebuilding NPA compared last year. At saka kung ano po yung mga ginagawa po ninyong hakbang upang sa ganun din ay masiguro po yung seguridad ho nila no against sa mga kasamahan po nila. At saka may mga instances po ba sir na yung mga bumalik o yung mga nagbalik loob sa pamahalaan ay muling bumalik sa kanila hong grupo. So ano po yung mga ginagawa po natin na hakbang upang sa ganun ay hindi sila muling bumalik sa kanilang kinaanibang grupo. Ito nga po, sabi nga namin, ang ginawa po natin, halimbawa ko na lang po sa Isabela, meron po tayong, unang-una, nag-issue po ng Executive Order number 27 po, no less than the Honorable Governor po, Bojidi. After which, kinakarap pa po namin ngayon, kasalukuyan, yung implementing plan, no? So part ng implementing plan po nito ay yung lahat ng tinatanong nyo kanina. How we go about from start nung nag-enroll na siya, yung halfway house, yung moral recovery program, then lahat ng other benefits na makukuha niya dahil sa pagsusurrender niya. So nandun po yun, nakalaki po yun dun sa implementing plan. So yung agam-agam naman ninyo na babalik po siya uli sa kabundukan, yun po yung sabi nga namin, especially no less than the governor, sabi niya, kung pwede yung unang itong mga halimbawa dapat, itong unang rebel returnees natin, ay maging halimbawa na so that talagang comprehensive talaga yung pagbabalik loob niya, so that hindi na siya mag-iisip o mag-alinlangan na babalik ulit sa pinanggalingan ano, niya. sa kagubatan. Pero meron bang mga ganung instances, sir? Well, hindi ko masyado maano po, no? Ngunit may times po siguro. Dati. Ngunit sa kasalukuyan, wala po tayong natatanggap pang balitang ganun po. Yeah, may unang tanong si kasamang Marvin kanina kung ilan po, may data po ba? Okay, yun nga po, initially po, sabi natin, yung pinaprocess po natin, yung naka-enroll na po, meron po tayong isa sa Isabela, and on process yung 6 po. Dito sa Cagayan naman po, yung on process po, 9. So sila po yun din yung basis natin. Opo. Sa sinasabi Then natin, habang, kasi yun nga, sample po muna, parang initial. Opo. Then habang may bumaba pa po, talagang gustong magbalik loob, ito po yung proseso na gagawin natin. Si kasamang Munding Pancha ng DZCV at TWIC. Paano po, sir, kung doon sa proseso na ginagawa,
bigla hong hindi makakapasa itong tao samantalang nabigyan na initially ng 15,000 at gaano ho ba katagal yung processing na ginagawa para makapag-enroll na po sila dyan sa programa? Yung sa pag-enroll po, saglit lang po yun. Kung talagang gusto niyang umano kagad, papel lang po yun, i-interviewin pa lang po siya nung DSWD, meron fill upan po. Once na fill upan niya po yung papers na yan, initially bibigyan na po siya nung 15,000. Then after that, siguro, basically sa amin yung nangyari, 1 day lang yun eh. 1 day. Initial lang po yun. Then, habang pinoproseso po ngayon yung additional, yung 50,000, under the care ng DSWD po siya ngayon. So, kami po, chinecheck po namin lagi yan. Unang-una, kasaming security. So, nandun rin po yung kapulisan natin para i-secure siya kasama yung pamilya niya po. Pero, eventually po, no? yes, Hindi lang sir. po yun. Doon sa part po ng program rin namin, we're looking at, syempre, hindi lang siya kasama yung pamilya. So, kung nag-aaral pa po yung mga anak niya, we will find means and ways kung saan gusto nilang eskwelahan na pwedeng mag-aral po yung mga anak. So, talagang comprehensive po talaga siya. So, talagang hindi na siya mag-agam-agam na babalik pa sa kabila. So, yun yung Kasi pati sinisigurado po pamilya namin. niya ay talagang Correct. Opo. ginagabayan na rin po, Opo. sir. No? Ngayon, katulad ng nabanggit kanina earlier ni Captain Adon, ng CMO officer ko, yun nga, meron kaming yung part ng NGP namin na ano rin dun sa bayan multipurpose cooperative natin. Kung willing siyang, kunyari, farming ang gusto niya and willing siyang mag-till ng land, no? We can give a certain portion. Let's say we can start with 2 hectares para dun siya mag-umpisa. Magbigay o gagawa lang tayo ng letter of agreement with the former rebel. Then kung saan mamili siya, kung saan gusto niya. Like sa Isabela province na lang po, we have around 50 hectares po sa Villamemban sa may Cordon, Isabela. Another 100 hectares po sa may Casala sa San Mariano, Isabela. 50 hectares sa Tumawini po. And another 50 hectares sa Cabagan. Dito naman po sa Cagayan province, meron tayong 100 hectares sa Baggao and 50 hectares po sa Amulong. So yun yung maaari nilang ma-avail kung sakaling yun ang gusto nila. Pero sir, ano po ang in line dun sa tanong ni kasamang Munding kanina, ano po yung maaaring magiging dahilan para hindi po nila ma-avail or kaya ma-disqualify po sila doon sa programa? Sa tingin po isa ninyo, pong sir? para hindi nila ma-avail yan, kunyari meron po silang, unang-una, hindi sila nag-surrender, nahuli sila. Opo. Ayun yun, isa po yun. Pangalawa po, yung may standing warrant of arrest sila. Kung kunyari meron silang standing warrant of arrest, pag-aaralan po yan. Kasi basically po may listahan na po yung OPAP po. So yun ang pinagbabasyan po natin. So Now, talagang voluntaryo. Talagang yung voluntary po pagbabalik talaga. loob? Pagbalik loob mo talaga, tapos lalong-lalo na kung may armas ka, the better po. Okay. Ayun, mas maganda po. Si kasamang Sim. Sir, good morning. Sir, itong isang taga Isabela, ano bang pangalan ito at anong baril ang Pwede po ba na Ay, pwede i-reveal? po ba? Sir. Actually, isa po yun na program, yung Yeah. dito sa program nito, kung pwedeng, Protection din. para ma-protectionan po natin siya, yung security rin po niya, hindi natin muna babanggitin yung pangalan po. Lalaki po. Lalaki siya. Pero may pamilya, of course, sir, di ba? Opo, Meron may pamilya. asawa po at 4 na anak. Kailangan kasi natin Opo. ding i-secure sila, no? Alam naman natin yung kadelikado ng mga ganitong mga usapin. Anyway, si kasamang Tere ay kasama na rin natin. Meron kang gustong itanong o mamaya magtatanong siya. Anyway, sir, parang nakakakwan ko yung sinasabi ni Captain Adun kanina on yung project ninyo sa bayanihan ng Bayan Cooperative, although meron na po kayong nababanggit, na initial na component noong program na yon. Pero ano pa po ba ang ibang mga sinasakop nito? Bakit tinawag po siyang bayanihan ng bayan? At paano siya naging isang kooperatiba? Actually po, ito po ay nung time pa po ng dating boss namin, ni Brigadier General Mayangaw po. So, sa kanyang parang insistence, no? Na formulate namin ito after basically 1 year kasi pinag-aralan mo namin ito eh.
Itong Bayanan Bayan Multipurpose Cooperative po, ito po ay registered po sa Cooperative Development Oo. Authority po. May lisensya po kami, kompleto po siya lahat. So, yung proseso po noon na maging membro, medyo matagal, mahaba po. No? So, after na-register po kami, we were given that permit last January po, this year. And yun na po, tuloy-tuloy na po yung program po namin. So, kasama po dito, basically yung sa Bayanan ng Bayan po namin, yung nakaakibat dito yung National Greening Program natin. Kung saan yun nga, pina-follow up natin yung itong mga lupain. Actually, meron kaming MOA, existing MOA, initially with DNR San Isidro para sa Cordon. And nilalakad po namin, piniproseso pa rin po natin yung 100 hectares sa San Mariano po, sa Senro Nagilla naman po. So yun yung inyo pong mga tawag dito, NGP site, ano? So component niya ay yung tree planting activity, and eventually by how many years you can harvest, no? Pero ito po ba ay yung ibang concept niya ay lahat po ba ng inyong mga tauhan ay membro po nito? Meron din po ba silang mga binabayaran? Kasi kooperatiba po siya, sir. Opo. Basically po, we have 72 initial members po ng Kasundaluhan, former rebels, and saka even CAFGUS po. Kabilang ang mga former Meron rebels. na tayong former rebels kasama na po dito. So, itong cooperative namin na ito, so sabi ko kanina na approve ito sa Cooperative Development Authority po. Yes, kasamang Jeanette. May mga other services po ba yung cooperative, sir? Like may lending, parang lending din po siya, o may mga groceries din po kayo? What other services, sir? Po, initially po yung services po namin is consumers, yung sa goods muna. So ito yung ginagamit muna initially ng kasundaluhan natin. Now, just last week, just last week po, nag-undergo po rin tayo ng training, yung kasundaluhan natin, kasama yung mga miyembro sa board of directors. And we are in the process of going to that lending na binanggit nyo po. Once approved po yung magiging request namin sa government po sa provincial government po ng Isabela, pag once na approve po ni Governor D yung request po namin, we will be given a certain amount with zero interest. So ito magagamit namin parang seed capital para sa lending po natin. So nire-request pa lang po ito kay Governor D po, ano? Okay. Captain Adun, alam kong miyembro po kayo ng kooperatiba. Ano po sa tingin ninyo ang maitutulong nito? Hindi lamang sa inyo, kundi lalong-lalo na sa atin pong mga dating mga rebelde na kasama na natin ngayon o nagbalik loob, at saka mga CAFGUS din. Actually, dito sa cooperative, we are planning na mag-conduct ng training sa mga CAFGU detachment. Kasi actually sila ang force multiplier natin. And dito sa mga formal rebels, para kapag natutunan nila ito kung paano ang proseso, paano pamamalakad, pwede nilang magtayo ng nila sariling cooperative for their community. Kasi yun nga ang plano doon is dito sa far-flung areas, matrain yung mga tao doon is part of our bayanihan team activities. So training sa mga members din ang anyo pong sinasagawa para pagtibayin pa lalo at kumbaga manganganak pa yung inyo pong multipurpose cooperative, dadalhin sa komunidad na mismo at nang mabuhay din sila, maging independyente. May dadagdag pa kayo, Colonel Labanen, sir? Opo, basically yung team po nung cooperative natin is bayanihan tungo sa pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran. So yun po yung team natin, and will undertake socio-economic and environmental activities po to complement the efforts ng brigade po sa bayanihan team activities natin, yung livelihood programs, saka yung clip po natin. So yun po yung basically yung cooperative po natin. Okay. Si kasamang Tere sa kanyang katanungan. Thank you, kasama Oliver. Good morning po sa ating mga bisita. Kung relatively peaceful naman na po ang inyo pong nasasakupan,
Kaya siguro nagko-kooperatiba na kayo ngayon. Hindi. Ano ho yung mga concerns na ngayon ng 502nd Brigade po? Kung sa sinabi niyo po kanina ay medyo manageable na po ang insurgency problem, peace and order din po sa ating area. Yun pa rin po, we will still assist. Actually, parang ano po kami dito, ang tawag dito, to bridge the gap pa rin po eh. We're still bridging the gap na we're looking at sana talagang ma-feel ng taong bayan, lalong-lalo na sa kanayunan, yung presensya po ng government po natin. Yes, follow up kasamang Tere. Yes. Meron ho ba kayong maituturing po na of all the areas no na nasakop po ng 502nd, meron po ba kayong maituturing dun sir na itong mga nasa inyong area of concern or immediate concern para eleksyon no? Na tinututukan nyo po para sa ganun talagang totally magpanumbalik na yung pong kaayusan dun sa lugar na yon na dati-rate ay liniligalig. Opo, meron pa, may kino-consider kami, like, syempre, nandiyan pa rin yung sinasabi natin Jessa area sa Isabela po, sa yung Jones, Etiague, San Agustin, San Guillermo, Angadanan area, so Jessa area po. Dito naman po sa Cagayan, we're looking at Rizal and Santo Niño area po. Opo. At least nabawasan, 2 na lang. Kasamang Tere. Oo nga po pero yun nga po, ilang taon na ho ang nakalipas, ganyan, tuwing ho magkakaroon ng mga mga encounters, ganyan, sinasabi natin na kagagawan ito ng ganitong kilusan, ganyan. Nag-a-account din po ba kayo kung ilan na dun sa kanila, sa kabila, sa mga kapatid na sa kabundukan ang nalagas, tapos sino na lang ba itong mga to? Yung bang binabantayan natin kasi tuwing magkakaroon ba ng encounter, sila na lang yung mga pangalan na lumilitaw or meron na ho din bang pumalit sa kanilang trono? Mga tema ganun, sir. Basically po, dun sa katanungan ninyo, lagi rin po tayo, may mine-maintain po tayong accounting, no? So, kung makikita nyo po, back in the 1980s, lalong-lalo na 1988, before 1980, mga 86 to 88 po, ang kalaban po dito sa, especially sa Region 2 po, ay umaabot ng around 1,500, no? Ang strength. Then, hindi pa po kasama dito yung 500 na grupo ng ang tawag dito yung First National Battalion po. So 500 po sila. Now yung kalaban po ngayon around sa computation namin mga around 130 plus na lang po. Ang strength po. Opo. Opo, makita niyo po 'yon yung back in 1988 hanggang sa kasalukuyan po. And where do you attribute, sir, yung yung pong pagbaba na 'yan? Na kokonti na lang ang strength nila ngayon. Opo, of course, natin dito sa tulungan po natin with nung kapulisan natin yung talagang pursigidong pagkakandak natin ng operations. So makita niyo po talagang back in the 1980s, tuloy-tuloy po 'yon. Halos every day po may inkwentro. Nakikita niyo po 'yon. So lagi po silang nalalagasan hanggang paunti na sila. Then yung iba po, yung part nung sa clip na sinasabi, nag-surrender na po sila. Yung iba naman, kung hindi dahil sa kadahilan ng hindi na nila nakayanan, naglaylo status na po sila, parang ganoon po. Si kasamang Jeanette. Nakikita ko kasi sila lagi sa Facebook ng ating mga Philippine Army na nagbibigay sila ng gift-giving, outreach program. Hindi lamang po nung pumasok ang BER, pero even the previous one, sir. No? Paano po ito, sir? May sarili po ba kayong fund para doon manggaling yung mga relief goods po na dinadala nyo sa ating mga kababayan na nasasalanta o nabibiktima ng mga kalamidad? Basically po, tulong-tulong po, alam naman po natin, especially pag pupunta po tayo sa Disaster Relief and Rescue Operations po, yung DRRO na sinasabi natin, tulong-tulong po lahat yan. No? Kasi alam nyo lagi, ang kasundo lang po siya yung laging sinasabing first responder po.
ang kasundaluhan. So sa tulong po ng ibang agencies, no, mga ibang ahensya, ito po kaya nadadala natin itong mga relief goods sa lalo na yung affected areas at saka yung mga pamilya po doon. So, kumbaga parang kayo po yung manpower nitong mga agencies para ihatid yung mga programang ito. Pero meron din po ba kayong sarili, sir, na kinakandak? Or wala po sa programa po ninyo? Actually po, meron po tayo niyan. Sa katunayan nga po, katatapos lang natin ng mga ongoing pa nga po ngayon yung trainings natin ng kasundaluhan natin, no? So we have already conducted around 15 DRRO trainings for the year, no? And we still have 4 to go regarding itong disaster training. So tuloy-tuloy po to, whole year round po. Kasi ang goal po natin dito is lahat po ng kasundaluhan dapat ay train on disaster relief and rescue operations po. Sir, meron po, sige, kasamang Jeanette, sige, follow up. Kasi maalala ko nung OJT pa lang ako ng Philippine News Agency. Sumasama din ako kay Master Sergeant Ilarde noon when he was the parang information officer ng AFP, no? Na meron po kayong parang yung CARES program, yung nagdadala, yung may medical and dental mission. Meron pa rin po ito, sir? Opo, tuloy-tuloy pa rin po yun. Under na po ito ngayon dun sa bayanihan team activities natin na sinasabi. Part of which is nandyan na po yung sinasabi yung civic action programs po. Nakailan po kayo, sir? Do you have figures from January to present? And kung meron pa po kayong target hanggang December, sir? Sige. Si Captain Daadun siguro, meron siyang detalye, sir? Mga nakailan na po kayo? Based on our record, sa Cagayan in Isabela, we already conducted 13 medical mission. Then sa kasama na dyan, yung sa bloodletting activity is 20. So, yan ang kasama dun sa activity namin. Activity conducted. Yes, oo. Okay. Ano po ang follow up lang, sir, ano po ang criteria po ninyo para sa pagpili ng mga benepisyaryo nitong mga bloodletting as well as medical mission? Paano po ninyo pinipili ang mga ito, sir? Basically po, no, especially actually hindi lang po kaming nag-organize po nito. Especially sa Isabela po, kung makikita nyo, meron yung Farmers Congress na sinasabi. So, nandun po, naka-built-in rin po, kasama po kami yung mga activities po na sabay-sabay po yung bloodletting, yung medical mission, and everything. Nandun po yung mga kasundaluhan natin. Wala naman yung criteria na it should be a hotspot area, mga ganon, or a far-flung area? Hindi po. Kasi ang ano natin dyan, yun nga sabi ko, kung makikita nyo sa probinsya po ng Isabela, meron po silang sinasabing Farmers Congress. So every Friday po ito. So nandun po rin kasundaluhan natin. Aside from that po, pagka may disaster po tayo, nandun tayo sa lalo na yung affected areas. So makikita nyo po yung kasundaluhan doon. To the point na we will bring there yung medical and dental teams natin. And hindi lang po kami yun. May mga kasama other government agencies po kasama and, po doon. Private organizations, I Correct guess. Po, yung po. mga CSOs natin. Yes, kasamang Tere. Speaking of disaster, kasama Oliver, kasi nung Saturday, kasama kami nila, kasama, sinalubong natin yung ating more or less 100 diehard troopers na galing sa Tacloban. Ilang araw sila sa Tacloban, kasamang Tere? Kaya maki-update kay Colonel Labanen. Yeah, almost 1 year po sila doon. Actually, nandun po nga si ma'am during that time, nung ni-receive po natin itong Alpha Company po ng 17th Infantry Battalion. So they started yung mission nila November 28 last year po. And kababalik lang po nila last Saturday. Okay, ayun, naghati-hati tayo ng kwan kasi sumabay din ang PNP kasi ng oras, sabay talaga yung time ng pagdating. Anyway, sa inyong panayam, ano yung kanilang mga experience? Kasamang Tere, kasi sila yung interview sa kanila eh. May share lang natin yung kanilang company, yung commanding officer, yung company commander nila, si First Lieutenant Bohol. Kasi 'di ba, yung namin medyo matagal-tagal na nawalay. So paano ba nila
Na-overcome. Na-overcome yung kanilang pagkasabik, no, sa family. Sa At ang pamilya. maganda, alam mo, sagot niya, intact ang tropa, maganda ang samahan. So, they were able to enjoy their stay in Tacloban kahit na sobrang lungkot dahil nga malayo sila sa family. So, siguro naman bilang pasalubong, tanong natin kay Colonel Labanen, ne-enjoy na ho ba nila ngayon yung kanilang bakasyon? O Opo, baka naman may naging... Ay, nakabakasyon sila? Opo, yun nga, sa usapan kasi Opo. administrative matters po yun. So, initially, yung sabi po nga ni Colonel Mariano, kanilang battalion commander, initially, bibigyan po yung kalahati ng 15 days muna na makauwi. Then after that, pagbalik, palit ulit yung kalahati for another 15 days na para makapiling po nila yung pamilya po nila. Oo, kailangan din yan. Yes, kasamang Jeanette. Kasi kasamang Oliver, parang pag ako yung asawa ng isang army, parang iniisip ko lagi na any moment, either na boring siya doon or kawawa siya, lalo kung nasa operation siya. Hindi pa ba boring ang maging army, sir? Basically po, no, sa akin naman po, no, sa 34 years ko na rin po sa serbisyo, no. Sa mga pagmumukha na to, nakikita mo, naboboring sila? Hindi, di Yun nga ba? po. Sige, sir. We don't find time na yung boring, yung lull moment na sinasabi natin dyan. Kasi marami pong activities kung makikita nyo po talaga. From paggising pa lang po, kung walang medyo peaceful, sabi natin, you go on athletics. Physical exercises. Sports activities namin. Sa amin rin po yun, within, sa loob lang ng kampo. Then we have, kuminsan sabi natin, socials, may quarterly socials tayo. Ganun po. Oo, marami silang ginagawa. Nababanggit ko to kasamang Oliver. Kasi maalala mo sa Pinoy Got Talent, yung meron yung isang batalyon, army, isang brigade ba yata yun na talagang grabe yung Platoon. performance ng isang, I think major pa yata yung ang galing-galing na sumayaw. Yung meron silang band. Tapos nung during our yung organ donation natin, 'di ba, nag-perform sila. May mga enhancement din po ba tong mga to, sir? Do you go on performance sa mga activities para naman ma-deviate tayo doon sa mga regular na ginagawa ng isang Kikipaglaban. Yes, sir. Running after. Opo, tama po yun. Kanya-kanya pong initiative na po yan ng mga commanders, no? Especially us here in the field. Kung ano yung pwede nating magawa na activity para sabihin natin hindi maging lal at saka hindi makapag-isip ang isang kasundaluhan ng masama o pangit. Ganun po. May Philippine Army Day din po ba kayo, sir, na pwede nyo kaming i-invite para ma-witness naman po namin yung Opo, mga talents you're welcome nyo? po. Welcome po. Meron po tayong Philippine Army Day po, yung PA Day na sinasabi natin. May AFP Day rin po kami. Yung Army Day po is March 22 and yung AFP Day is December 22 po. Okay. You invite daw si kasamang Jeanette, si Ate Jeanette. Unta na maalala ko yung kinuha din tayo kasamang Tere, di ba? In one of their activities somewhere in Lasam. Na nagulat tayo sa nangyari doon, Oo. So, napakaganda noon. Yung akala nating totoong eksena, yung pala, it's part of the recovery. May mga nagpasabog talaga doon sa may kabundukan kinaroonan namin. Na walang sinabi yung head na nag-invite sa amin na ganun ang eksenang ginawa niya. Akala namin totoo, akala namin katapusan na rin namin. Yung pala, hindi. Ang message nila ay, huwag matakot kasi andito kami. Bakit kayo matakot? Andito kami. Yun ang mensahe ng kasundaluhan. Napakaganda. And one of these days, siguro maaaring ganun yung i-witness natin from our 502nd Commander, Opo, Colonel meron po Laban. tayo niyan kasi yung sinasabi namin, normal parang, di ba, nag-undergo rin kami ng training. So, to keep our soldiers busy, kung yung nga, sabi natin, lull time, tuloy-tuloy po yung training natin. Not only dyan sa pakikipag-away po, which is yung basic yung namin, but even with disaster and relief and rescue operation. So, doon po nagiging busy yung kasundaluhan natin. Kung talagang wala nang ibang gawain, magtanim naman po tayo. So, Yes. napakalawak ng area nga po namin. Yun nga, we're planning this, no? Isipin lang po ninyo kung paano natin matatamnan lahat itong binigay sa atin na lupain ng DNR po. So, katuwang lang namin, hindi lang po kami dito. We're looking at yung mga ROTC students natin para kasama namin sa pagtatanim, the barangay officials within the barangay. So that doon po,
makikita natin yung, siyempre, yung hinanakit, yung pagmamalasakit Pagmamalasakit. ng oo. mga taga-barangay doon, especially kung mga barangay folks ay kasama sa pagtatanim po doon. So we will see, kasi hindi lang naman barely pagtatanim eh. We are to nurture this plant para makita nating lumaki siya. And after that, kung it's really time for harvesting, then we can harvest it. Okay. Sir, meron pong tinatawag na... Ay, sige kasamang Tere. Shift na sana ako sa ibang usapin. Sige. Oo, in line with that, yung sa community, meron din ho bang ina-adapt na parang barangay or community ang 502nd? Kumbaga parang ito yung kapartner natin, pinapakita natin na maganda ang samahan nga talaga ng mga komunidad at saka ng kasundaluhan. Opo, actually hindi naman natin sabihin na parang adapt but basically lahat ito, buong probinsya amin po 'yan eh. So we're trying to encourage actually all stakeholders. Kasama po tayo lahat doon, no? Na para siyempre ma-solve na natin itong problemang ito. So we shift to more of developmental activities po. So one of which is, yun nga, sabi nga natin, pagtatanim, no? So in po tayo ngayon dito sa pagtatanim po, especially ngayon na medyo panahon na po ng tag-ulan. Yes. And shift tayo doon. Pagtatanim, kasi ang AFP ay meron din silang responsibilidad dun sa isa pong mandato ng DENR, dun sa panghuhuli naman sa mga illegal na naputol na kahoy. Mag-update tayo, sir. Ilan pong mga kahoy ang inyo pong nahuli, maybe for this year, if you have data or any latest data, sir? On your anti-illegal logging campaign, dahil kabilang po kayo doon. Opo, actually mula January hanggang ngayong third quarter po, nitong kasalukuyang taon, we were able to confiscate around 192,844 board feet po ng assorted lumbers and around 42 pieces po ng assorted furnitures po. 42 assorted pieces, pieces of assorted furnitures po. Okay, so sandali po. Actually, dito sa Cagayan po, we have around 44,129 board feet of common hardwood and around 42 pieces po ng assorted furniture po. Samantalang sa Isabela naman po, we have 144,031 board feet and around 7,684 board feet po ng Nara po. Sa Isabela Sa Isabela lang po yun. Isabela. Opo. Okay. So, ito po ay tina-turn over sa Sendros po natin, sir. Opo, diba? ito po ay katuwang po natin dito yung Isabela, ito yung Environment Protection Task Force. Kung makikita nyo po, once na may nahuhuli po tayong kahoy na ganyan, isinusurrender po natin sa Kapitolyo po. Sir, sa tingin po ninyo, sa pagtaya po ninyo, dahil kayo po ang katuwang ng DNR natin dito, bumababa rin po ba yung pong ating illegal logging tawag dito, scenario dito po sa atin? Sa pagkababa nung atin din pong Executive Order 23 and of course yung 26? Siguro nakikita naman nyo sa rami po, no? Kino-compare po natin ito with last year, yung 2013 po natin. Mas marami po tayong nahuli ngayon. Kasi naging aggressive po tayo. Hindi lingid sa atin, siguro nung maalala nyo may inkwentro po tayo sa somewhere boundary Palanan and Kawayan area po. Meron po tayong na-recover doon na around 4,000 to 5,000 board feet po yung sa kampo po ng NPAs. So we suspect that itong NPA remnants po are into illegal logging po. Kasi wala naman po silang source ng syempre kung livelihood. So we suspect kasi nakuha namin mismo sa kampo nila na ganung karaming kahoy po. Okay, yes, kasamang Digna. Yes, thank you, Ver. Are you aware, sir, dito sa mga nahuhuling mga kahoy and finished product, kung saan po ito napupunta?
After endorsing it to DNR. Actually, DNR, kasi sa na-endorse na namin, i-surrender na po sa DNR, so hindi na po namin alam kung paano nila dinidispose po ito. But I know for a fact that once na may nahuli po tayo at saka may kaso na na-filean, yan po hindi ginagalaw. So basically po, yung abandoned na mga kahoy, yun po yung pwedeng, actually binibigay po ito sa mga schools to make chairs, sa government agencies po para gumawa po ng upuan, lalo na sa DepEd po, no? Yung upuan, lamesa. So sa totoo lang po, kulang pa nga po eh. Opo, oo. Okay, one last topic, ano? Sige, si kasamang Sim. Sige, okay lang, sige. Oo. Bago tayo mag-shift doon sa security of flagship projects. Sir, paano yung gustong pumasok sa military? May palakasan system ba ito sa pagiging army? Kasi sa ibang organisasyon ay meron daw malalakas. Sa EFP, sir, meron din po ba? Sa akin po, sa katunayan, nung pumasok po ako bilang kadete, mahirap rin po eh. No? So you go, yung talagang proseso po. So kung sabihin natin palakasan, sa tingin ko po, wala po. No? Kasi unang-una po dyan, kailangan mong ipasa. Yung entrance, yung exam na lang po eh. After that, may physical and medical examination pa. Alangang papasok ka na, yung pala may sakit ka sa heart or any. So, basically po, wala po tayong palakasan. Basta kaya lang ipasa lahat ng proseso, qualified ka, pwede ka. Para dagdag na po, no? Yes, sir. Ano na rin natin. Dati po, pag pumasok ka ng kasundaluhan, kailangan at least 5 feet 4 inches ka. And Filipino, then single, ganun po. Sa ngayon po, ay at least 5 feet na po. Lalaki at saka babae po. Pwede na ako, Chuk. Opo. Then, at least... age limit, sir? Age limit po, at least, kasi nung kadete po, at least 17 years old po. 17? Opo. Ngayon, pa rin sir? po. Hindi naman po nababago yun. 17 years old pa rin po. Ayan. Kasi mas maliksi daw yung mga mas magaling lumusot yung mga ganyan sa kabundukan. 'di ba? Kaya mas may advantage sila. Oo. Hindi lang rin po kasi meron rin tayong panuntunan sa indigenous people rin po. So kasama rin po yun doon, no? Yung mga exemptions doon. So kung makikita nyo, isang classic example po si PFC Ibat po, no? Okay. Meron ba? Okay. So, one last, sir, ano naman yung mga flagship projects po na atin pong binabantayan? Okay. Yung isa po dito, kung tanda ninyo, di ba, kasalukuyan pa rin po, yung Lalo Airport po. Meron po tayo dyan. Then, meron din po tayo yung sa Isabela Park naman po, yung bioethanol sa may San Mariano po. Then, meron tayo ngayon ongoing projects po ng NIA in Apayao and also in Bagcao. So, meron ongoing projects po tayo dyan. So, sinisecure po natin sila. No? Okay. So, ayan, malaking tulong ang ating kasundaluhan para ma-secure talaga ito. And vital installations din, I believe, ay binabantayan po ninyo yan. Opo. Marami po tayong binabantayan ng mga vital installations po. Kung tustusin po, from mga globe, telecommunications. Opo, yung satellite stations nila, smart, basta lahat po yan, yung telecommunications po natin. And even gasolines, yung mga ongoing na malalaking constructions dyan po. And even roads and bridges po. Yes. We're trying to secure. Kasi ito na yung one of yung pamamaraan po na ma-achieve po natin yung nasa development stage na tayo eh. So kung makikita niyo po, medyo mabilis na po ngayon eh. As compared to what I have seen when I first came in here dito po, no, back 5 years ago. So 5 years na po tayo dito sa Region 2 eh. No? So nakita ko na po yung ang bilis ng development po, especially makikita niyo ang raming mga infrastructures po na umuusbong ang ating industriya dito sa Region 2. No? At syempre, kapag mayroon mga ganyan, yan po yung palatandaan na tayo ay umuunlad
Yan yung hinahangad natin, ano, na umunlad tayo dahil sabi nga natin, ang kahirapan ang dahilan kung bakit marami po ang nag-iisip ng hindi maganda sa ating pong lipunan. So for now, I believe solved na ang ating mga... yes, one last. Sige, si kasamang Marvin, pahabol. Opo. Sir, mabalik po tayo doon no, sa mga programa po ninyo doon sa mga sumusuko po ng mga rebelde. Kasi actually may nag-text po sa atin na isa daw po siyang miyembro po ng ayun na nga po, NPA. Ngayon, gusto po niya daw po na mag-sumuko. Pero natatakot siya dahil may mga kaso daw po siya and then marami daw po siya mga pinatay na mga kilalang tao. Ngayon, ang tanong po niya is kung ano daw po yung maaari po na tulong na maibigay sa kanya at kung makukulong siya, may chance po ba daw siya na makakalabas po, sir? Okay, unang-una po ang gagawin natin dyan is to secure him, yung person niya. So yun yung unang pinaka-importante po doon, no. Then we will look into that, no, kung talagang may mga cases po ba siya. Then mas maganda nga po kung may dala po siyang armas na talagang i-surrender po. Then he will go the normal process po. Then we will seek assistance from yung legal luminaries kung anong maitutulong natin sa kanya, no. So kasama po yun doon. So sana po mag-surrender na po siya para just say the place and we will be there, no. Okay. Ayan. Okay. Ay, ikaw nalang escort kasamang Marvin, ano. So yan mga kaibigan, si kasamang Wunding, okay yan si kasamang yes, Colonel. Okay, parang last po natin. Yes, so sa ating mga kababayan, ang inyong lingkod, Colonel Reynaldo Labanen po, Brigade Commander po ng 502nd Infantry Brigade po, na nasasakupan ang probinsya po ng Isabela, Cagayan at Apayao. At 10 ng aking mga kasunduluhan sa aking nasasakupan ay nakahandang tumulong at tumugon sa inyo, lalong-lalo na sa oras ng kalamidad. Mas madali po nating itong magampanan kung tayo'y magkaisa at magtulungan para lalo nating mapaigting ang ating inaasam na kapayapaan at pagkakaisa po. Thank you very much, Colonel Reynaldo Labanen, ang ating pong Brigade Commander ng 502nd Brigade. Of course, thank you very much to Captain Jesse Adun, ang ating pong Civil Military Operations Officer ng 502nd Brigade at sa kanyang mga kasamahan dito. Of course, sa ating mga media practitioners, maraming salamat sa inyo pong pagkikibahagi sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli mga kaibigan, sa ngalan ng ating Regional Director, Director Purita sa Montelica, ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. Thank you and good day.